bumaba. Talagang hindi ko lang ito pinapagawa. Kaya, napatamunan lang ako. Tama nga ang sinabi niya. Ang buong buhay ko ay puno ito ng kagamitan. Hindi na rin naman kasi ako nagkapala para tignan ang loob nito. Pero nakapagkakasama ito pinapaupahan. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi mo kumado ang unit na ito at lalo yung mga tabi nito at dahil sa mga espiritong na nagkakaroon ito. Gabi-gabi kasi makatok ang mga espiritu sa pader ng kwartong ito at yun din na natitiligan na sa kabilang unit. Maliwanag ng aking landlord. Bigla naman ang sitaasan ng balahibo ko dahil sa hilakot. Para tuloy, tumawis sa akin ang tinutukoy ng espiritu at tila naging malamig ang buong paligid habang siya'y nagkikwento. Napalingalinga ako sa kalibig. Sabay tanong na, ano bang nangyari sa kanila? Bumugot siya ng malalim na hininga at saka nagpatuloy. Ang history lang kasi nitong unit, tila na din malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala nakarinig ako ng mga pagtutok at mahal sigaw ng pagmamakawa tuwing ganong oras. Mga espiritu at maglagay ng sumpa sa isang lugar. Huwag niyo akong subukan. Kayong dalawa, hindi na ako natutuwa sa inyo. Lalo ka na. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Matinding pangangailangan, kaya minsan pinapasok natin ang kung ano-anong bagay dahil dito. Hindi maiwasan na mapasubo sa mga sitwasyon para sa mga minamahal natin sa buhay. Ganito ang nangyari sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Ang inakala kong trabaho magbibigay sa akin ng solusyon sa aking problema ay naging isang malapangungot na karanasan. Ako si Magda at ngayong araw na to, hayaan niyong ibahagi ko ang aking kwento. Oh, Magda, ang aga mo naman yatang gumising. Hindi ba wala kang pasok ngayon? At parang nakabihis ka pa. Opo, Tay. Bala ko po kasi mag-apply dun sa bakery. Ha? Mag-a-apply ka? Eh, hindi ba may part-time ka na rin sa scholarship mo sa eskwelahan? Iba po po yun, Tay. Kung papala rin, magkakaroon tayo ng kahit extra dito sa trabaho ko sa bakery. Eh, kakayanin pa ba ng oras mo eh, ha? Kakayanin po. Kailangan na rin po eh. Ilang buwan ba na yung iniingal yung sakit, Tay? Tahimik lang kayo pero napapansin kong lumalala na yan. Kailangan yung magpagamot sa ospital. Hindi lang sa libreng check-up sa barangay. Okay na yun, eh, ha? Ganun din naman yun. Parehas lang ang sasabihin nila. Kailangan ko ng ganito at din yung mga mamahaling gamot. Diyos ko, Tay, dugo ba yan? Hayaan mo na. Yung ganyan lang minsan. Ha? Ikaw kayo madalas umuubo ng dugo. Madalang lang. Huwag mo na akong intindihin, Magda. Umiinom naman ako ng herbal. Yan na nga po eh. May matinong gamot, wala kayo. Hayaan mo na, anak. Hintayin na lang natin ang susunod na hulog ng pensyon ko. Huwag ka nang mag-alala. Hindi po pwede. Kailangan nagawa ng paraan yan sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na, Iya. Hindi na talaga sapat ang pensyon ko. Lalo na nang maiwan tayo ng nanay mo. Nahirapan na akong suportahan ka. Ngayon, kailangan mo pang maghanap ng trabaho. Abala ka naman sa pag-aaral mo eh. Eh naman, ay, kaya ko naman yun. Tandaan mo, kung hindi okay doon, ay umalis ka pa agad. Huwag mo lang isipin kung sakit ko na to. Matibay naman ako eh. Dati naman na nga lang po tayo sa buhay. Makakabaya ko ba tayo, Tay? O siya, hindi na nga anak. Basta't mag-iingat ka. Umuwi ka agad ha. May pinaghahanda ang bigatin. Ready! Inasal Family Fiesta. All-in-one ihaw sa...
Matapos magpili ng tatay, nagtungon ako sa sikat na bakery sa aming bayan. Ano ito? Pagmamayari ito ng Mang Tommy na natayo pa dahil sa mga masasarap na tinapay at napakagandang lugar nito. Pagbaba ko pa lang ng jeep ay hamon na ang nagalang tinapay sa kalsada. Hindi mapagkakailang nakakaanyaya ang buong tindahan. Binuksan ko ang pinto. Sumalubog ng isang mawalas at maliwanag na tindahan sa akin. Ang mga antikong dekorasyon at naglalaki ng mga estante na puno ng mga bagong lutong tinapay at pastries ang agad nakatawag ng aking pansin. Sumunod kong nakita ang nagbibig na tindera na inaasikaso ang mga customer. Sa gilid, isang nakayukong babae ang nakataan ko na hawak ang kanyang cellphone. Siya na lang ang napitan ko para hindi maistopo ang ibang tindera sa kabilang dulo. Hello po. Magandang umaga po. Ako po si Magda. Magtatanong lang po sana tungkol sa mga hayo niya. Hindi daw kayong karate lang ng isang araw eh. Baka naghahanap po kayo ng hayra, tindera, kahit ano po. Bakit? Mag-apply ka ba? Inangat ng babae ang kanyang mukha. Mukhang hindi kami nagkakalayo sa edad. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kilay niya. Napaurong ako dahil sa itsura niya. Tagtad siya ng mga tato mula ni Ed hanggang kilid niya. Pababa pa ito ng kanyang braso hanggang sa mga daliri niya sa kamay. Lumaki ang mga mata ko dahil hindi lang ito mga normal na tribal na tato. Mga imahe ng demonyong may sungay at mga kakaibang simbolo ang nakaratak sa kanyang balat. Bakit hindi? Kakalis lang yung isa na namin dito. Talaga po. Ay, mabuti naman. Pwede na ba akong mag-apply niya? Ay, ito po. Resume ko. At saka mga detalye ko po. At saan na pala? Hello. Magandang umaga. Ano may paglilingkod ko sa'yo, iha? Sabi sa akin itong si Eloisa, mag-a-apply ka daw sa amin. Anong pangalan mo at ilang taong ka na? Opo, Mang Domeng. Ako po si Magda, 20 years old po. Nag-aaral po ako sa kolehiyo ngayon, pero gusto ko po talaga sanang mag-part-time dito sa inyo eh. Nakakatuwa ka naman, ano? Narinig mo yung Eloisa? Tignan mo, handa siya sa kahit ano. Okay. Mabuti para sa'yo eh, di ba? Bakit hindi ka maging katulad nito si Magda? Malangiti pa. Ano bang kinakaya mo pa sa buhay, Eloisa? Ayaw mo ba na tumulong dito sa negosyo ng pamilya natin? Alam niyo po, ayoko dito. Ayoko dito, sawang-sawa na ako sa mga tinapay. Anong mas gusto mo? Tuloy mo yung pagkakanta mo sa banda. Walang patutunguhan yun, Eloisa. Ito ang buhay niya. Jim? Ito ang realidad. Nag-gym na ay. Sa sinabi nito ni Mang Doming nanlisik ang mga mata ng babaeng tagkat ng tato. Tumingin siya sa akin at bumulong-bulong bago magpunta sa likod ng tindahan. Ay, asesya ka na, Magda, ha? Nakita mo pa yun. Okay lang po yun. Kaya mo na, umupo ka na muna dito sa silya. May mga katanungan lang ako tungkol sa mga kakayanan mo. Dito na nagsimula ang interview at matapos nito, ngumiti si Mang Doming. Wala na ako mga katanungan. Tingin ko babagay ka dito sa aming munting pamilya. Dahil mababait ka man ang mga empleyado namin dito. Dahil karamihan naman dito, personal kong kakilala o kamag-anak namin. Ibig ko pong sabihin, tanggap na ako dito? Mga damadiya, kailan ka pwede magsimula? Naku, maraming salamat po. Pwede na po ako ngayon. Ay, mabuti naman. May aatasan ako para iibot ka dito at para tulungan ka sa iyong training, ha? Huwag ka mag-alala. Itutulong muna sa iyo ang lahat bago ka isalang. Kalilan mo lang sa iyong pagsasanay para makulit-ulit na dito. Makakaasa po kayo sa akin. O siya, sige, maiwan na kita, ha? Ilis tayo laging busy dito. Teka, kailan uuwi ang asawa mo sa bahay niyo? Bastos talaga. Nakakarami ka na naman ng tinapay sa amin. Kaya pa ba na waistline mo? Excuse me lang ha. Customer pa rin ako dito. Apaw-apaw na epekto ng mga paninda namin sa'yo. Baka kaya hindi mo uuwi ang asawa mo dahil putok na yung tiyan mo. Sigurado akong hindi kasama sa trabaho mo ang insultuhin ng mga customer nyo.
Hindi naman. Pero paborito kasi kita. Paboritong malamurain. Che, wala na bang ibang tindera dito? Nasaan yung iba? Wala, kami lang. Anong hindi ko may paglilingkod sa inyo at mga alcohols mo? May prayer meeting kami mamaya. Magpaparecord sa'yo kami ng mga Spanish bread. Mabilis maubos kung magpapasabi na ako. Wala pa akong cash, dadaanan ko na lang mamaya. Oo ha, special. Ayoko, hindi ako payag. Ano mo naman sabihin ko sa mga customer na gusto bumili? Huwag nila po yung mga tinapay kasi may parecord ka pang nalalaman. Ay, masarap yun mo. Mas magaling kausap si Mang Dome. Gusto ko siyang kausapin. Opo, bawal dyan. Di pwede mga customer sa likod ng counter. Mang Dome! Mang Dome! Ito na naman ang test mong pamangkin! Walang sasagot sa'yo dyan. Well, akin na nga yung mga tinapay. Mabayaran ko naman mamaya. Hindi lang ako nakawithdraw. Bawal utang dito. Hindi utang. Ayaw mo kasi i-reserve ko. Sorry, pero walang bayad, walang Spanish bread. Di ko napansin namin dito. Kapul talaga ng mukha mo. Oh, ito. Bigyan kita ng isa. Libre ko na yan ha. Wala ka kasing pera. Hindi pa yun ang naman ng mga istorya dyan sa media nyo. Sabihin mo dyan sa dress mo, parang itong Spanish bread.